Magsiyo po muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin, good afternoon. Sabihin nyo sa katabi ninyo, magiging okay ka rin. Wow, ano kaya yun, ano? Alam niyo mga kapatid, pagkatapos ng mahabang, napakainit na panahon, kahapon, bumuhos ang ulan. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Yung sinabi mo sa katabi mong magiging okay ka rin, yan ang pangako ng Diyos para sa atin. Bigyan natin ng palakpak ng papurit, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak ng pasasalamat. At pag tumingin kayong lahat, no? Tumingin tayong lahat sa imahe ng pong Nazareno, pakinggan ninyo, namnamin ninyo, paniwalaan ninyo. Ito ang gusto niyang sabihin sa iyo. Magiging okay din ang lahat. Amen? Amen. Alam niyo yung salitang okay lang, paborito natin yan. Mabilis sabihin yan, madaling sabihin yan. Pag tinatanong tayo, kamusta ka naman? Ang mga sagot kagad natin, okay naman. Okay lang. Okay pa naman. Okay na ako. Are you sure? Diyan tayo magaling. Diyan tayo mabilis. Pag tinanong ka, kamusta yung suot ko? Kumain ka na ba? Okay lang. Pero kumukulo na talaga yung tiyan mo, no? Gutom na gutom ka na. Ang galing mo magpanggap. Yan ang paborito natin sagot, okay lang. Ilang tao na ang tinanong mo kung kamusta at sumagot sa'yo ng okay lang. Pero sabi ng puso mo, may problema siya. Ha? Sino yung huling taong tinanong mo, kamusta ka? At sinagot ka ng okay lang. Pero alam mo, sa boses niya at sa mukha niya, may problema sa kanya. May masakit sa kanya. May malungkot sa kanya. May kulang sa kanya. Ito siguro mga kapatid, yung sinasabi sa atin at itinuturo sa atin ng simbahan tungkol sa tinig at boses ng Diyos. Ano ang tawag natin sa tinig at boses ng Diyos? Konsensya. At ito yun. Ito yung umiiral sa atin. Ang tinig ng katotohanan ay ang tinig ng Diyos, ang tinig ng ating konsensya. Ang tinig na nagpapaalala sa iyo na dapat kang matutong makirabdam at magparamdam. Tignan mo yung mga nasa paligid mo. Talaga bang okay sila? Okay pa ba sila? Sa darating na linggo, meron tayong mahalagang ipagdiriwang. Ang mga taong ang laging bukang bibig, okay pa ako. Advance, Happy Mother's Day sa ating mga nanay. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Pag tinanong natin sila, makain na. Sige na, kumain na ako. Okay lang ako. Matulog ka na. Okay lang ako. Magpahinga ka naman. Okay lang ako. Sa darating na linggo, subukan nyo silang sagutin ng totoo. Makikita po natin mga kapatid, sa buhay ng mga alagad ni Kristo, sa buhay ng mga tinawag ni Kristo, makikita natin sa buhay ni Pablo sa ating unang pagbasa, kung paano ipinagpatuloy ng mga alagad ang misyon ni Kristo. Alam ni Kristo, hindi laging magiging madali, hindi laging magiging maligaya at masarap ang pagsunod. Darating ang araw, darating ang pagkakataon, mapapagod din sila, masasaktan din sila. Ngunit ano ang sabi ni Kristo? Huwag kang titigil, Pablo. Ipagpatuloy mo ang pagpapahayag. Ililigtas kita.
At pag sinabi ni Kristong ililigtas kita, hindi ibig sabihin nun, wala silang haharaping pagsubok. Hindi ibig sabihin nun, wala silang haharapin na hirap. Si Pablo at ang marami pang mga sumunod kay Kristo ay nakadanas ng hindi pagtanggap, ng hindi pagrespeto, ng hindi paniniwala ng mga tao. Ngunit ano ang ginawa nila? Nagpatuloy sila. At iniligtas sila ni Kristo. Kaya sa mga pagkakataon na dumadanas ka rin, hindi naman po kasi laging masarap at masaya ang gumawa ng mabuti, ang maging mabuti. Alam niyo kung anong ibig sabihin yan? Ganon din ang naranasan ng mga alagad ni Kristo. Pero natapos nila ang paglilingkod at nagtagumpay sila. Dahil ba hindi sila nahirapan? Hindi sila nasaktan? Hindi sila nadapa? Hindi. Dahil hindi sila naging masama kagaya nila. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Ililigtas ko kayo laban sa kanilang kasamaan. Hindi ko hahayaan na maging masama rin kayo kagaya nila. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang kabutihan ninyo. Hindi ko hahayaan na maging katulad din nila kayo. Ililigtas ko kayo. Kaya nga ho mga kapatid, yun ang dapat nating dinadasal araw-araw. Lord, iligtas mo ako sa tukso ng kasamaan. Huwag mong hahayaan na matalo ako ng kasamaan, ng kasalanan. Kaya nga, araw-araw ito ang dinadasal natin, maging okay tayo, hindi dahil wala tayong problema. Huwag mong antayin na may mangyari bago ka maging maligaya. Piliin mong maging maligaya kahit anong mangyari. At sa ating ebanghelyo, napakaganda ng sinasabi sa atin ni Kristo. Ito ang kanyang pangako. Nung tayo ay nag-aaral pa, ako po public school graduate, LP Joquerino High School. Ako ay naging COCC at CAT. Naalala ho ninyo nung bata tayo, ng high school, elementary Boy Scout, high school CAT. Ano ang golden rule? Obey first before you complain. Ngayon, di nauuso yan. Pakinggan nyo yung mga bata, puro complain. Wala nang obey. Obey first. Sumunod si Kristo. At alam ho ninyo kung anong nangyari kay Kristo. Isang araw, lumuha siya halos ng dugo. Sa sobrang lungkot, takot, at hirap na kanyang binadagdaanan. Pero sumunod siya. At ano ang kapalit nito? Tagumpay. Luwalhati. Kaya nga mga kapatid, kagaya ng panahong meron tayo, ang tagal nating hinintay ang ulan, dumating din. Makinig ka kung paano ginawang alak ni Kristo ang tubig sa kanyang unang himala. Maniwala ka. Kaya niyang gawing kagalakan ang kalungkutan mo ngayon. Kaya niyang gawing kalusugan ang karamdaman mo ngayon. Kaya niyang gawing kaginhawaan ang kahirapan mo ngayon. Maniwala ka. Walang hindi kayang gawin ang ating Panginoon. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, kapag tayo po ay muling dumadaan sa isang matinding pagsubok, huwag kang bibitaw kagad. Huwag kang aayaw kagad. At higit sa lahat, huwag kang magpapatalo. Manatili ka sa kabutihan mo. Isang araw, lahat ng paghihirap na ito ay papalitan ng Diyos ng kaginhawaan. At yung sinasabi niyang ang kagalakan ay darating na hindi mananakaw ninuman. Lagi mong tatandaan, nandito ka sa mundo
pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Ang kagalakan, kapiling ang Diyos. Sa langit, ang siyang tunay nating hinahangad. Araw-araw, maniwala at magtiwala. Magiging okay din ang lahat. Amen.